Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan naman natin mga kababayan, saglitan natin itong kay Kibuloy, kasi may mga bagong update po. May mga katanungan dito ang mga netizens, particularly kung sino daw po yung makakakuha ng reward money dahil nahuli na si Kibuloy at yung DILG at DND naglabas po sila ng mga statements. Ang Pangulong Marcos naglabas din ng statement regarding sa haka-haka na baka i-extradite na si Kibuloy sa US. Kasi po, di ba, may kaso siya dito sa US. Pero ang asunto niya, na-move ulit. Ulitin ko, ulit. How many times na ito? I think this is the third time o the fourth time na pinapamove ng mga abogado niya ang kanyang hearing. Pumapayag naman ng Court of California. So, from November of this year to April 2025. So, yan po, 5 article po itong ating sasaglitan kay Kibuloy. Kahit papano, pagtripan natin si Kibuloy. Lalo nating asarin ang mga kulto ni Digong at ni Kibuloy. Tuwan-tuwa si Digong dyan. Bakit? Siya ng administrator Baka nga yung yaman ng Kojik kay Digong yan di ba? Pinaano lang kay Kibuloy, ikaw lang muna, ikaw lang ang front pero sa akin talaga yan Makakalimutan mga anak ko, lalo na yung bratanela kong anak, na si Pusit. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare pa ko na lang ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo. At tayo po ay papalapit na sa 51,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat din sa Poong May Kapal at kayo po ay ginagabayan, Palagi kayong, hoy, live na si Talkies. Hoy, may video premiere na, i-share na ninyo. Di ba? Painumin nyo naman ng Starbucks si Talkies. Di ba, Elora? Ate Beth, si Ines. Di ba, Lola Carclea? Di ba, kayo dyan? Ate Wanabeth, maraming salamat po sa inyo. Si Ate Wanabeth, hindi na muna natin nakakasama, pero nasa background lang yan. At ganun din po, shout out sa mga OFWs, na nakikibaka, manalig lang at manalangin sa ating Panginoon, sa mga men and women on uniform, Maraming salamat po at special shout out kay Kai. Kai, lumutang ka na. Tagal mo na diyan sa ilalim ng tubig. Kay Tita Aurora, mataba-taba na ba 'yon? Huwag ka mag-alala, Tita Aurora, matagal pa ako uuwi. Hindi pa nakaipon ng pamasahe ko si Elora. Paano palagi siya doon kay wut-wut niya? Naibenta na naman si Elora. Sasabihin lang ni Elora diyan, pakels. Sasabihin naman ni Mio at ni Maritel, pakels. Loko-loko yan si Talkies, kilala na namin yan. Sabi naman ni Suset, indahit ka na naman. Palagi kasi si Suset, sa lagi ang indahit, binabaliktad niya ako Oy, Mamita, Star Talk, shout out Naka 10K ka na, congrats. Congratulations, magpapansit ka naman. Okay mga kababayan, punta na tayo dito sa 5 article na kung saan puro kibulok ang disappointing son of God. Hindi niya napa-stop si Torre. Dahil sobrang pikon po siya at talo siya, ayaw kong makita si Torre. Paano makikita si Torre? Ang itim-itim nga namin. Ay, General, joke lang joke lang, wag kang magalit. 'Di ba? Baka sabihin mo, sino yung mga may lumulutang bang damit? Si Talkies yan, saka si Tori. General, wag kang maasar Joke lang. Congratulations, General. Maski na ayaw sa ni Kibulok. Ay, gustong-gusto ka namin. Gusto nga nila mag-senador ka General Torre. Ako naman gusto ko, gawin yung 2 star na yan. Major General. Tapos lahat ng anak niya, isa naman, wala kang maraming panganay, General Torre.
Hindi tulad nung counterpart mong si Torion. 5 daw di umano ang anak. 4 doon, puro panganay. Ikaw ba, ilan? General Torre, ang panganay mo. Sir, biro lang ha. Biro lang, sir. Joke time na tayo. Chillax lang, General Torre. Chillax. Yan, ano mga kababayan. Diba, asar na asar tayo, hindi natin nakita yung pagmumukha ni Kibolok. Ako, duda ako dun sa pinresinta kasi nakalala moves. Ngayon daw po mga kababayan, endorser na si Kiboloy. Itong si Kakopi, walang yatong si Kakopi. Yung isang vlog niya, ginawa daw endorser ng manok si Kiboloy. Alang ya ka Kakopi, visit ka. Loko-loko din tong si Kakopi. Endorser daw ng chicken. Kwak, chicken. Diba, Hattori? Alam nyo ba dito sa US, pag sinabihin kang, you're a chicken, ano ibig sabihin nun? Duwag ka! Naduwag si Kiboloy. Ha? Sabi niya, hero daw siya. Sa tingin ng mga membro niya, hero siya. Bakit? The ultimate sacrifice. Bumalik ako sa compound para sumuko. Gago! Babalik pa siya ng Kojic compound para lang sumuko. Tulad nga ng sabi ko sa previous vlog ko Kung gusto mong ipahiya si Torre doon sa ginawa nila, edi sana kung nasaan ka, kung nasa labas ka na ng Kojic, tumawag ka. Hey Abalos, I'm willing to surrender. I'm here at the Glory Mountain. Di doon ka na lang puntahan para mali si Torre, bobo. Gaganon yung mga vloggers mo. Di ba? Maiinsulto lalo si Torre. Ay, mali ang iyong intelligence, Mali yung mga tipster. Na nandyan lang si Kiboloy sa compound. Di kung bumalik pala siya, nag-glorify pa si Torre. Tama yung sinasabi ni Torre na nandyan ka sa loob ng Kojic, di ba? Kaso sinungaling Si Torre yun, sinungaling. Yung amo niya kasi, sinungaling. Di ba? Iisa ang commonality nila. Letter S. Ano yon? Shit, sinungaling. Atawa na naman si Suset dito. Ito po, yung katanungan ninyo. Who gets 10 million reward for Kiboloy's arrest? Sino daw po ang tatanggap ng 10 million reward? Sabi sa GMA News, ayan. Ano ba sabi dito? Sino nga ba ang kukuha nito? Aside dun sa 10 million, may tagwa 1 million pa yung 4. Ha? Ano sabi? Wala man. Sino? Ang sabi po doon, kasi video to no? Ang sabi po yung balita doon sa UNTV, yung inireactionan natin. Ang sabi lang, meron daw kasing tipster. Ang tipster ay babae na disgruntled, na talagang winalang hiya ni Kibuloy kaya umalis. Siya ang nagtitip kung nasaan talaga si Kibuloy. Babae ha? Sige, ligawan nyo na yun. Kung sino yun, milyonarya na Yun lang yung sabi dun sa report. Baka meron pang iba, di ba? Eto na, mga kababayan, yung hinahanap natin. Kasi ito, yung mugshot niya, naka-blurred. Pati yung kinukuhanan siya ng BP, biniblurred nila. Minor si Kibuloy? Baliktad yata. Baka naman tumitira ng minor. Donselya si Gago. Kaya nga yung tanong ko sa inyo ilang virgin kaya ang winasak ni Kibuloy? Ang inatong mangkanot na to, baka nagtulungan pa kay ni Duterte dyan di ba? Si Duterte nag-file ng kaso kay Abalos at kay Torre, di ba? Human rights violation daw ng Kojic. Siyempre, trabaho niya yun Siya ang bagong administrator di ba? Gago kayo, sinira yung pag-aari ko, sa akin yan. Diyan ko pinunta yung 51 billion Kaya nga nagalit yung Inchik Hindi na tinuloy yung Mindanao Railway Transit kasi dito lahat yung ito pala ang Mindanao Railway Transit, no? Itong Kojic. Hayop. Eto na. GMA News Online, DILG releases clear mugshot of Kibolok. Saka yung co-accused, tignan nyo, magsawa kayo dyan. Yan si Kibuloy, proud na proud pa si Mang Kanot. Matangkad pala si Mang Kanot 5'7", tangkad. Tignan ninyo, Ano ba yan, naka barefooted ba yan? Pag barefooted, siguro mga 5'6" lang si Kanot, no?
Grabe, oh. Kasing tangkad yata ni Banat Boy ito. Oh, nako, tigas titi talaga si Mang Kanot. The DILG on Tuesday released uncensored mugshot of Apollo Kibolok and his fellow co-accused after the public criticized that they cannot be identified in the photos released today. O nga naman, special treatment? Oh, sabi nga ni Pangulo, wala daw special treatment eh. Hindi ako naniniwala. Eh, tama lang nilabas nyo yan. No? Wala nang negosyasyon kay Kibolok. Hawak nyo na siya eh. Kayo na ang magmamando, hindi na siya. Hindi na yung Kojic, hindi na si Torion, kayo na. O kaya nga 'di ba sabi ni Tore, for the past 2 weeks puro kayo na lang nasusunod. Kami naman, we will do it our way. Kasi nakakahiya, sila pang kinakapkapan ng mga Kojic member kung may mga baril o ano, nakakahiya 'di ba? Ikaw ang law enforcers, ikaw ang kakapkapan. Nasaan 'yan? Pinagbigyan kayo o ngayon kami naman. Kaya nung sinabi ni Toring kami naman, lulusubin na namin with full battle gear. Oh, natakot sila. Labas nyo na si Pastor. Mamamatay yung ating peking son of God. Hindi makakapunta sa langit yan. Ibang langit ang pinapasok niyan. Diba? Oh, sabi ni DILG. No one's above the law. Correct. Oh. Many were puzzled as to why PMP released on Monday blurred mugshots of the release leader and other arrested individuals. But the PMP explained that it was in compliance with the guidelines. Let's namang CSR yan. May compliance pa kayo sa... Ano naman ang mababiolate dyan na human rights niyan? It is just a standard mugshot. Anong human rights ang ibabiolate ng police? Come on, CHR? Pwede pag minor. Pero ito putang ina, tumira ng minor. Ano naman kayo ng dugo, oh? Totoo ba yan, CHR? Sinasabi ng police, it's with your compliance with the guidance from the CHR? So, ibig sabihin, lahat ng alleged suspect, ganyan, no? O whatever criminal, tatakpan ng muka? Antindi naman nyo, CHR? Putang ina, para pala kayong diktador. Kayo ang konstitusyon. Puta, sila na nga ang gumawa ng mali. Sila na nga ang suspect. Ayaw nyo pang ipakita? Eh kung paano kung niloloko nyo lang pala kami? Kung hindi pala sila yan. Diba? Eh, kailangan baguhin nyo yan, Commission on Human Rights. Tang-ina naman. Yan daw po ang polisiya ng PMP bilang pagsunod na rin sa advisory ng guidance ng CSR na we should not be exposing po yung kanilang Come on! Do not expose their pagkakakilanlan? Really? Eh, na-expose na nga sila sa TV. So meaning you are depriving us of the right of information? Grabe naman. Antibay naman pala. Kaya pala, yung kriminal pa ang may karapatan kaysa sa mga biktima. Walang iya naman talaga. Grabe naman. Ito pa. Tingnan nyo Hindi ako maniwala eh. Tingnan nyo kasi In response, Quiboloy's lawyer, Torion, posted the cryptic mentions Facebook about alleged agreement that violated the terms of his client's surrender. If that is on the writing, wala na yan. Tang-ina. We will endure again with utmost patience the latest violation of agreement with... Tingnan mo, antindi. Sila ang above the law, hoy. DILG Secretary. Yung sinasabi mong no one's above the law, no. Quiboloy and his minions are still above the law. Ha? Nakita mo to, may violation pa daw kayo sa agreement ninyo ng condition of surrender? Grabe naman pala. Tuta lang pala kayo nila Torion at ni Quiboloy. Ano to? Lokohan? Nagbabanta pa si Torion, Court trials are upcoming. No more unnecessary noise. We will respond if needed. Di mag-respond ka sa amin. Bakit? Wala ba kaming karapatan para makita yung pagmumukhaan ng ano mo? Kayo, nakipag-ayos kayo. Kami, hindi kayo nakipag-ayos sa amin. Di ba? Anak ng siopaw naman. The PMP clarified that it was Quiboloy and the other co-accused who requested to have their faces covered and represent. Human rights violation ba yon? Ipapakita nyo sila? Request lang naman nila Sinabi ba ng human rights, takpan nyo yung mga mukha niyan, ha? Lokohan lang to, mga kababayan, busy. Ha? Ito pa. DND files opposition before Pasig Court
versus Quiboloy transfer to AFP custody. O kasi ang gusto ng kampo na naman ni Quiboloy, pagbibigyan na naman sila. Gusto pagbigyan sila sa lahat ng request nila eh. Tangina, ang daming request. Ikaw na nga ang suspect, ikaw pa ang lahat na may karapatan at tangina, laki sa layaw, putang ina. Nakakaputang ina talaga mga kababayan. Di ko alam kung anong sasabihin ko sa mga hinayupak na ito eh. Ito ang sabi nila, the DND has filed an opposition before the Pasig Regional Court to prevent the transfer of custody of COGIC leader si Quiboloy and his co-accused to the AFP. O kasi nagre-request sila eh. In an ambush interview on Tuesday, DND Legal and Legislative Affairs Chief Assistant Secretary Eric Lawrence D. said the cases filed against the suspect were heinous crimes that fall under civilian courts. Tama. Eh bakit nyo niya naman pipiliin pa sa AFP? Mga dati ba kayong sundalo? Mga sundalo ba kayo? Which meant that their custody remains with the law enforcement. Yung mga AFP detention facilities mo natin para po sa mga military officers and personnel charged or convicted of service-related offenses. Correct? Civilian ka, Quiboloy. Hindi ka presidente ng bansa. Under the jurisdiction of the General Court Martial, ang mga akusado po sa kaso na ito hindi po miyembro ng AFP at ang mga aligasyon din po laban sa kanila hindi po nasasaklaw ng General Court Martial. Tama. Masyadong privilege. Ay, nako. Ginagamit nyo pa ang AFP? Nako. Oh, now, punta tayo dito sa sinabi ng Pangulo. Ha? Tungkol po sa extradition. Ha? Oh, ito po kasi ang sabi, bago ko basahin yung article, ito po ang sabi ng DOJ tungkol po dyan sa extradition sa GMA. US Justice Department won't comment, US Justice Department won't comment on extradition after Quiboloy surrender in PH. Siguro ito, tumitingbang pa ang US government. Kasi, siyempre, kailangan galangin nila ang batas at mga patakaran sa ating bansa. The United States Department of Justice said it will not comment on extradition matters as a matter of policy, no, after na mahuli si Quibulok. Okay? Ito, ang sabi ni US Department of Justice spokesperson Nicole Navas-Oxman stated that it is the policy of the department not to comment on extradition matters until the accused is in the custody of the US government. Oh, as a matter of policy, the US DOJ generally does not comment on extradition-related matters until a defendant is in the United States. Paano nangyari yun? Kung nandun na, saka lang magbibigay ng statement, which is good, di ba? Hindi mo mapipreempt. Di ba ang talino lang? Okay, so yun lang po, no? Yung sinasabi ng DOJ. Kaya, ayaw nilang magkomento. Okay? Now, kasi nga, yung haka-haka na i-extradite na daw baka agad si Quiboloy kasi baka mag-request na ang US Department of Justice. Ano ang sabi po ng Pangulo? Marcos, let Quiboloy face PH cases first. Sabi po sa inquirer. Sabi ng Pangulo, harapin muna ni Quiboloy ang mga kaso niya sa Pilipinas. And probably, we will move forward after that kung ano ang magiging consequences. O di ba? Any decision on the possible extradition of Quiboloy to the United States is now in the hands of the Philippine courts. Ayan po ang sabi ng Pangulo. Even as he maintained that the fugitive televangelist must first face trial for the charges filed against him in the country. Ayun din ang sabi ng abogado niya si sinungaling na Torion. Kailangan linisin muna ni Quiboloy yung pangalan niya dito sa Pilipinas. Di ba kinakatakot nga ni Quiboloy, extra rendition. Harapin mo muna yung mga ano mo sa Pilipinas. The President also clarified seemingly conflicting accounts of how Quiboloy ended up in the government custody on Sunday. Hindi na natin pakikialaman yan. The televangelist extradition is now in the court's hand and no longer within the executive. Tama. We in the executive department had done our part to implement and enforce the order of arrest from the court. But he pointed out that the United States had yet to file an extradition request even if the preacher was already wanted there by the FBI for various sex trafficking charges including sex trafficking of children as well as conspiracy of bulk cash smuggling. Nasa korte na po. Sabi naman ni Crispin Rimulya, si DOJ SEC, we expect the US to file an extradition request very soon since already in the custody. And remember, we have a treaty with the US despite the law of the land. Okay.
So yan na po, yan ang kinakatakot ni Kibuloy. Pero dapat harapin niya muna ang kaso niya sa ating bansa bago siya i-extradite dito. Okay? Yun lang po mga kababayan, no? Nakakaasar, may human rights pa sila, may kasunduan pa na wag ipakita yung mukha nila sa madlang people. Eh nakita ka naman na Kibuloy, kilala ng pagmumukha mo. Nahihiya ka lang, ayaw mo lang patalo kasi magsusuot ka ng kulay orange na merong placard na, oy, ganito, 'di ba? Ayaw mo magsuot ng orange. Eh yan na po ang normal ngayon. Orange is the new black, 'di ba? Kupal ka kasi, yung extradition, sabi lang ng US DOJ, we cannot comment until the accused is in the States. So ibig sabihin, naipunta na doon, naiproseso ng extradition, saka lang maglalabas ng statement, which is very very good. You preempt any unnecessary move by the suspect. Di ba ang galing lang? Yun ang mga ganyang estratehiya. Saka ka magpa-press con pag nasa kamay mo na yung mga sinasabing suspect. Ganon. At least wala nang yung mauunahan ka sa iyong galaw, di ba? Ganon. Si Abalos ibang klase. si Remulla ibang klase. Press con muna bago galaw, ganon. Kayo po mga kababayan po yung masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.